At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Biyernes tayo ngayon, Agosto 28, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, mga miyembro ng Iglesia ni Cristo buhos pa rin sa harap ng Department of Justice bilang protesta. Ang kampo naman ng dating ministro ng Iglesia umalma sa pambubuli daw ng INC sa DOJ. Relasyon ng Thailand at ng Pilipinas pinagtibay sa Thai Prime Minister visit sa Malacanang. Mga Pinoy sa Israel, Malaysia, Singapore, Canada, maging sa iba pang mga bansa ay nakisali na rin sa Zero Remittance Day kaugnayan ang issue sa balikbayan boxes. Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas kinundina ang panibagong pagpatay at harassment sa mga miyembro ng media. 29 na pasahero sugatan, 10 kritikal sa bus na nahulog sa kanal dun sa Davao. Isang patay, 3 sugatan sa pamilya ng biktima ng strafing doon naman sa Negros Occidental. Kafgol Detachment sinalakay ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa lalawigan ng North Cotabato. Sa international news, US President Barack Obama nagbigay ng pugay sa New Orleans kasabay ng ika-10 anibersaryo ng Hurricane Katrina. North Korean leader Kim Jong-un pinuri ang kasunduan sa pagitan nila ng South Korea. Sa balitang sports, gilas itinuring na warm-up ang lalahukang kompetisyon sa Taiwan para sa mas malaking laban sa FIBA Asia. National team aalis na ngayong hapon. Floyd Mayweather Jr. muling tiniyak na huling laban na niya bago magretiro ang showdown kay Andre Berto sa susunod na buwan. Sa showbiz naman, aktres na si Maricar Reyes awat muna sa showbiz career para magkabibi raw sila ng kanyang asawang si Richard Poon. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo June Descat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Maki-update nga tayo sa patuloy pa rin na kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dyan sa harap ng DOJ. Libo-libo raw ng mga miyembro andun pa rin. May detalye live mula sa DOJ si Bombo Dennis Emito. Bombo Dennis. Patuloy pa rin nga ang pagdating ng ilang mga miyembro ng INC. Kung kahapon ay pawang karamihan ay mga taga-Metro Manila, ngayon ay may mga dumarating na rin mula sa mga lalawigan, partikular na sa mga probinsya na labas nga dito sa Luzon area. Inaasahan natin na may magkakaroon ding may mga kaparehong aktibidad rin na ilulunsad sa bahagi ng Iloilo, Cebu at iba pang malalaking lungsod dito sa ating bansa, batay na rin sa impormasyong nakalap ng Bombo Radio Philippines. Samantala, tinawag na pambubuli ng kampo ni Isaiah Samson ang natiwalag na ministro ng INC at dating editor-in-chief ng magazine na Pasugo ng Iglesia ni Cristo ang ginawang pagharang ng INC members kagabi kay Justice Secretary Lila de Lima sa kanyang convoy. Ayon kay Attorney Trixie Angeles, abogado ni Samson, dapat sagutin na lang ng mga inaakusahan ng serious illegal detention na reklamo at yan ay dito sa tanggapan ng Department of Justice. Git ni Angeles, di sila magbabago ng posisyon sa kabila ng pressure at pambubuli umano ng naturang grupo. Samantala, dahil nga sa patuloy na protesta dito sa harapan ng Department of Justice at harapan ng Supreme Court at nasakop na rin ng iba pang tanggapan dito sa Padre Paura, ay apektado na nga ang trabaho ng mga tanggapan dito. Katunayan, Bombo June, mga kaibigan, ang hearing ng libel case ni Senator Antonio Trillanes na inihain ni Makati Mayor Junjun Binay ay hindi natuloy ngayong araw dahil pa rin dito sa nangyayaring kilos protesta. Kung naririnig mo sa akin background, ay patuloy ang programa ng INC members dito sa harapan ng DOJ at inaasahan daw na magtatagal pa yan, baka abutin pa ng hanggang araw ng Lunes. Medyo hindi magandang balita lamang sapagkat kanina ay ilang mamamahayag na naman ang bully ng ilang mga dumadalo dito sa protesta, partikular na yung kaibigan natin na si Ina Reformina. Sapagkat nasigawan sila habang papasok dito sa tanggapan ng Department of Justice. Kung matatandaan kagabi, itong si Miss Doris Vigonia at Jasmine Romero
ay nabuyawan din ng ilang INC members at medyo hindi maganda yung mga ipinukol na aligasyon laban sa kanila at ganyan din doon sa kanilang network. So yung iba pang mamamahayag ay medyo nadadamay na rin, kaya medyo kakaiba yung ating taktika ngayon upang tayo naman ay makapag-cover ng maayos dahil tayo ay kinukuha naman lamang natin ang magkabilang panig. Sa pagkuha natin ng impormasyon mula dito sa liderato ng mga nagsasagawa ng kilos protesta ay para pa rin daw ito doon sa kanilang layunin na huwag pakialaman ng Department of Justice yung usapin sa loob ng kanilang iglesia. Bagay na kinukontra naman, sa Bombo Jun. Oo, kasi may nakarating na reklamo din dito sa atin at actually hindi lang dito sa ipinarating sa Bombo Radio, maging sa tanggapan na mismo ng Pangulo, yung mga condominium units, yung mga residente dyan sa paligid, abay nagreklamo kagabi, hindi sila makakatulog sapagkat ang ingay daw ng kilos protesta ng mga miyembro ng INC, walang limit daw yan. Ano ba yung permit dyan na wanto sawa ba yan? May permit din sila, tuloy-tuloy na ba yan? Wala nang tigil yan? Batay doon sa nakausap nating pulis, yung in-charge dito ngayon, yung acting ground commander sapagkat wala yung pinakang hepe nila, ay sinasabi nito na maaaring magpatuloy yung protesta dahil yung permit na nakuha nila ay walang definite na ending. So may nakuha tayong informasyon mula doon sa mga INC members na aabot daw hanggang araw ng Lunes yung aktibidad. Magtatagal pa at bagay na nabanggit mo yung tungkol sa trabahong apektado rito. Yung mga nag-uutisi na rito, yung iba nakasuot na lamang ng headset, yung iba ay isinara na yung kanilang mga bintana upang makapagpatuloy sa kanilang trabaho dahil sila din naman daw yung malilintikan dun sa kanilang mga deadlines. Yung mga nire-review yung kaso ng mga prosecutor, baka maapektuhan at iba yung maisulat dun sa mga kasong kanilang nire-review. Medyo hindi maganda yon. So sana ay limitahan din nitong ating mga kababayan na nagsasagawa dito ng isang programa. Syempre malaya naman sila makakapagsagawa ng programa pero sana ay hindi makaapekto doon naman sa kapakanan ng iba. Maliban pa dyan, Bombo Jun, hindi pa natin kanina nabanggit, yung daloy ng trapiko, kung yung ating mga kababayan may alternatibong ruta, wag po tayong dadaan dito sa Taft Avenue, malapit dito sa may Padre Paura, at maging yung Rojas Boulevard, medyo nagkakaroon na rin ng problema dahil dun yung alternatibong ruta na dinadaanan ng ating mga kababayan sa ngayon, Bombo Jun. Ano yan, Bombo Dennis, yung kanto ng Taft Avenue hanggang doon sa Rojas Boulevard, ganon kahaba yung dami ng tao dyan? Actually, hindi naman. Kaya lang may mga nagtatambay. Yung iba, ginawang parking space, yung dun sa may area ng papunta ng Rojas Boulevard. Kasi itong mga nandito, hindi sila yung karaniwang mga nagkikilos protesta. Ito rin, iba sa kanila, ayaw kasi nila interview. Ito problema sa kanila. Nakausap natin, mga nag-uopisina, yung iba lumiban sa trabaho, yung iba ay nanggaling sa mga probinsya, may mga tungkulin sa kanilang simbahan, nandito. So hindi yung mga karaniwan mong makikita na naglalakad-lakad sa kalye. Ito mga to, may mga sasakyan nito na nagsituro rito. Meron din man mga nanggaling sa bahagi ng Cavite, meron silang isang jeep na dinala dito at yun ay nakaparada dito malapit sa area ng DOJ. So, yan yung sitwasyon. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nakikinig dito sa Metro Manila, iwasan po natin yung Malate area, lalo na dito sa may Taft Avenue at Padre Paura, yung mga kalsadang malapit dito sa Padre Paura, Bombo Jun. Alright, maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa DOJ, Bombo Dennis, Hamito nag-uula para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basa Radio, Bombo! Ang liderato ng pambansang pulisya ay pinauubayan na sa Manila Police District ang kilos protesta ng INC dyan sa DOJ. Mula sa Campo Crame, may detalye si Bombo Annalisa Verano. Kamenan. Bombo June, kayang-kaya na ng Manila Police District na i-handle ang sitwasyon sa may Department of Justice kung saan nagpapatuloy ang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo.
Ayon kay PNP spokesperson, Chief Superintendent Wilben Mayor, kontrolado naman ng Manila Police District ang senaryo habang nakaantabay din naman ang National Capital Region Police Office. Bukod sa seguridad para sa pagkilos ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, sinabi ni Mayor na tinututukan din ng kanilang hanay ang daloy ng trapiko lalong tumitindi dahil sa patuloy na pagbuhos ng mga miyembro ng Iglesia sa may bahagi ng Padre Faura na galing pa sa iba't ibang mga lokal. Pahayag ni Mayor na mayroon na rin contingency measure na inihanda ang PNP sakaling lumala ang sitwasyon. Pero sinabi ni Mayor na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa pamunuan ng Manila Police District para alamin ang mga kaganapan hinggil sa INC Assembly. At batay umano sa itinarating na impormasyon sa National Headquarters ng MPD, maayos at matahimik naman umanong naisagawa ang pagtipon-tipon. Sinabi pa ng tagapagsalita ng PNP na kahit umano maayos ang ginawang rally ng mga Iglesia ni Cristo, kanila pa rin mahigpit na ipinaalala sa mga pulis na idineploy sa bahagi ng South Avenue na pairalin pa rin ang maximum tolerance. Sakali namang lumaki pa ang crowd sa bahagi ng South Avenue, may mga nakastandby na rin umanong mga unit ng Manila Police District mula sa Station 5 para umayuda sa pagtiyak na mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa isinasagawang pagkilos ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Mula Campo kami, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Relasyon ng Thailand at Pilipinas pinagtibay sa Thai Prime Minister visit sa Malacanang at mula sa Malacanang live si Bombo Raymond Tinasa sa detalye. Bombo Raymond. Sa mga sandaling ito, Bombo John, ay nagsimula na itong state luncheon na handog ni Pangulong Benigno Aquino III sa bumisitang si General Prayut Chan-o-cha, yung Prime Minister ng Kingdom of Thailand, kasama ang kanyang delegasyon na simula pagkahapon ay narito na sa Pilipinas. Sa kanilang joint press conference ay inilahad ng dalawang leader yung pagpapalakas pa sa relasyon ng Pilipinas na partikular sa sektor ng ekonomiya at sa regional security. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Aquino na lubos siya nagpapasalamat sa ugnayang paekonomiya ng Thailand at Pilipinas, partikular sa 500 bilyong dolyar na trade agreement at ugnayan ng dalawang bansa. Pinasalamatan din ni Pangulong Aquino si Prayut Chan-o-cha dahil daw ang Thailand ay maasahan sa panahon ng kalamidad, partikular yung pinagkahuli, yung hagupit na kung saan ay nagbigay ng $100,000 ang Thailand bilang tulong sa mga biktima ng bagyo. Ganyan din naman nagpasalamat ang Pangulong Aquino sa lahat ng ayuda ng Thailand. Ganyan din naman ipinaabot ang kanyang pakikiramay sa mga nasawi sa pambubumba sa bahagi ng Erawan sa Bangkok, Thailand, kamakailan lamang. Sa kanya namang panig, sa mensahe ni Prime Minister Chan-o-cha ay kanyang kinilala ang liderato ni Pangulong Aquino at sinasabing tagumpay daw sa kanyang kampanya para iangat ang ekonomiya ng bansa. Partikular na pinuri ni Chan-o-cha yung 5.6% growth ng GDP ng bansa sa second quarter ng taon at tinawag pa niyang tunay na new rising star Pilipinas sa rehiyon ng Asia. Ganyan naman ay tiniyak ni Prime Minister Chan-o-cha yung kaligtasan ng ating mga mamamayan na nasa Bangkok, Thailand kausunod na nangyaring pagpapasabog doon. At niyang sinabi na balik na sa normal, katagan at seguridad ang kanilang bansa. Na itong bahagi ng mensahe ng Pangulo bilang pagtanggap kay Prime Minister Chan-o-cha. In the same way that the Prime Minister was instrumental in strengthening the partnership between our armed forces during his time as Chief of the Royal Thai Army, so too does he continue to work with us in order to forge the kind of defense relations that enables us to serve our peoples in a more holistic manner. We are confident that this agreement will further strengthen our defense and security cooperation for the welfare of our peoples and our brothers in ASEAN. Our two nations also committed to work towards the signing of the Memorandum of Understanding on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs. Ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Aquino, may mabatid na maliban sa pagiging kasapi ng ASEAN, ang bansang Thailand,
mahalaga rin na partner ito ng Pilipinas, lalo na sa ating hangaring payapang resolusyon sa West Philippine Sea Dispute. Ang Thailand sa kasalukuyan ay coordinator ng ASEAN-China Relations. Magkatapos ito, Bombo June ng kanilang luncheon ay agad na rin babalik ang Prime Minister sa Thailand bandang alas 3 mamayang hapon. So yan ang ating ulat. Kaugnay pa rin sa state visit ni Prime Minister Prayut Chan-o-cha dito sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Alas 12:15 na, abangan mga kaibigan, mga Pinoy sa Israel, Malaysia, Singapore, maging dun sa Canada at marami pang bansa ay nakisali sa Zero Remittance Day. Bunsod na niyang kontrobersiya dyan sa Bureau of Customs. Susunod na yan. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Bombo Disaster and Emergency Preparedness. Maging handa sa anumang trahedya o kapahamakan, sanhi ng lindol. Pagkatapos ng lindol, lumabas ng gusali papunta sa open area. Huwag masyadong magmadali at huwag ding magtakbuhan. Gumamit ng hagdan at huwag ng elevator. Lumikas o mag-evacuate kung kinakailangan. Dalhin ang emergency kit na inyong inihanda. Makibalita sa mga pangyayari. Makinig sa Bombo Radio at Star FM stations. Maging alerto rin sa mga aftershocks. Maaaring sumunod na mangyari ito ilang sandali matapos ang unang paglindol. Tandaan, sa ganitong panahon, kahandaan at kaalaman susi sa kaligtasan. Bombo Disaster and Emergency Preparedness mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Marojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Mga Pinoy sa Israel, Malaysia, Singapore, Canada at iba pa nakisali na rin sa Zero Remittance Day. May detalyeng Bombo Radio Viga. Nakisali na rin ang mga Pinoy sa Israel, Malaysia, Canada, United Arab Emirates, Singapore at Italia sa Zero Remittance Day ngayong araw, Agosto 28, laban sa hakbang ng Bureau of Customs sa balikbayan boxes. Ayon kay Leo Francisco, administrador ng isang eskwelahan ng mga OFW sa Malaysia, gusto nilang ipakita sa gobyerno ang hindi magandang patakaran sa kanila. Anya OFW sila kaya dapat silang makiisa sa pagsuporta ng anumang laban para sa lahat ng nagtatrabaho sa ibang bansa. Idinagdag pa ni Francisco na kawawa ang mga kagaya niyang OFW na nagtatrabaho at nagtitiis na hindi mabili ang gusto para lamang may maipon na ipadala sa pamilya sa ating bansa. Ganon din ang mga Pinoy sa bansang Canada. Ayon kay Emily Palisa, sa personal na katayuan ay susuportahan niya itong protestang zero remittance upang maipakita ang pagmamalabis sa trato ng ahensya sa mga kagaya niyang OFW. Naniniwala rin si Emily na marami rin kababayan sa Canada ang susuporta sa nasabing protesta. Maliban dyan, kahit sa Italia ay sinabi rin ni Emery Rabanal na nakikisa rin sila sa Zero Remittance Day at pati na rin kay Julissa De Leon sa Singapore ay nagsabing maraming Pinoy ang susuporta sa kampanya kontra sa bukas balikbayan boxes. Makiisa rin kami. Ito ang pahayag ni Geoffrey Olayan, presidente ng Filipino Association sa Israel, ukol sa No Remittance Day bilang suporta sa laban ng mga OFW hinggil sa pagbukas ng balikbayan boxes. Kahit din sa United Arab Emirates, sinabi ni Lourdes Aquino na sigurado niyang marami silang mga Pinoy na hindi magpapadala ng remittance sa kanilang pamilya bilang protesta kontra sa hakbang ng customs at para maramdaman din ng gobyerno na malaki ang epekto sa ekonomiya ng bansa kung walang papasok na remittance mula sa mga kagaya niyang OFW. Una nang sinabi ni Senator Francis
Escudero na posibleng aabot sa 3.1 billion pesos ang mawawala sa ekonomiya ng bansa sa loob lamang ng isang araw dahil sa gagawing protesta. Mula dito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News, si Bombo Elma Ancheta Mendoza para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nanawagan si Customs Commissioner Bert Lina sa Kongreso na ipasa na ang Customs Modernization Act upang lalong mapag-ibayo ang kanilang serbisyo sa ahensya. Sa harap ito ng kinakaharap na kontrobersiya ng mahigpit o maghigpit sila sa balikbayan boxes kung saan ngayong araw mismo ay pinatutupad ng mga OFWs ang No Remittance Day bilang protesta kahit pa pinigil na ng Pangulong Noynoy Aquino ang paghigpit ng customs sa mga balikbayan boxes. Sa kanyang pulong balitaan sa BOC, binigyan diin ni Lina na nakikinig sila sa mga hinaing ng OFWs pero idinepensa ni Lina ang kanilang paghigpit sa balikbayan boxes sa pagsasabing sinasamantala daw kasi ito ng mga smugglers kung saan nakaka-recover daw sila ng mismong mga baril tulad ng Armalite at illegal na droga. This day is about assuring our OFWs that we are listening and we will make sure that we move forward on this issue together. Ang inyo pong Commissioner of Customs, ang ano po ang aming ginagawa. Tungkol di lang po dito sa ating mga OFW, at yung aming pong ginagampanan bilang tagapamahala ng aduana. Tinig po yan ni Customs Commissioner Bert Lina. Alas 12:21 na, umaasa naman ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na agarang marisolba ng mga otoridad ang panibago na namang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga biktima o kung saan ang mga biktima ay kagawad ng media. Una nang kinondina ng KBP sa pamamagitan ng National Chairman na si Herman Z. Basbanyo ang nangyaring pagpatay sa radio broadcaster na si Cosme Maestrado sa Ozamis City sa Misamis Occidental. Si Maestrado na isang hard-hitting anchorman ay binaril kahapon ng malapitan ng mga suspect habang siya ay nasa loob ng kanya nakaparadang sasakyan. Ayon kay Basbanyo na siya na ring Vice President for AM Division ng Bombo Radio Philippines, ang kaso kay Maestrado ay sana ay hindi madagdag sa mahabang listahan ng mga media killing sa bansa na bigong marisolba. Katulad na lamang noong 2009, Maguindanao Massacre kung saan 32 mga media practitioners ang nadamay sa karumal-dumal na krimen. Kasabay nito'y kinondina rin ni Basbanyo ang nangyaring harassment sa broadcaster na si Anthony Taberna kanina madaling araw kung saan pinaulanan ng bala ng baril ang establishmento niya doon sa Visayas Avenue sa Quezon City. Sinabi ni Basbanyo, ang ganitong karahasan kung hindi mabibigyan ng agarang solusyon ay baka magdulot na naman ng batik sa ginagawang pagsisikap ng pulisya na maibsan o kung hindi man ay tuluyang masawata ang krimen sa bansa. Pananakot ang isa sa anggulo na tinitingnan ng mga otoridad sa posibleng dahilan ng pagpapaulan ng bala sa coffee shop ng pag-ari ng mamamahayag na si Anthony Taberna dyan sa Quezon City kanina madaling araw. Ayon kay Quezon City o ayon kay Chief Superintendent Edgardo Gonzales Tino, maaring rivalry sa negosyo ang dahilan ng strafing lalo't kakabukas lamang nitong nakaraang linggo ng negosyo ni Anthony. Nabatid na 2 gunmen ang nagpaulan ng bala sa Tonyeng's Cave sa Visayas Avenue, ngunit wala namang nasaktan at walang natangay na gamit sa loob ng cafeteria. Samantala, Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! 29 na pasahero sugatan, 10 kritikal sa bus na nahulog sa kanal sa Davao. May detalyang Bombo Radio Davao. Patuloy na ginagamot sa ospital ang 10 katao na kritikal matapos mahulog sa kanal ang sinasakayang bus dito sa lungsod ng Davao kaninang madaling araw. Base sa investigasyon ng Marilog PNP, napag-alaman na sakay sa rural transit bus na may body number 2845 ang 40 pasahero na galing sa Cagayan de Oro patungo sana dito sa lungsod ng Davao. Ngunit pagdating sa sitio Bugaca, Suwawan, Marilog District, pinaniniwala ang nakatulog ang driver ng bus ni si Ray Aganap dahilan na nahulog sa kanal. Sa 40 pasahero, 29 ang injured at 10 dito ang kritikal. Kasama na ang driver, nasa kanal na ni-rescue ng 911. Agad nilapatan ng first aid ang mga biktima bago ito dinala sa bahay pagamutan. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon sa nasabing aksidente. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Maris Sabado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Isang patay, 3 sugatan sa pamilya na biktima daw ng strafing dyan sa Negros Occidental. May detalyeng Bombo Radyo Bacolod. Masinsinang investigasyon ang ginagawa ngayon ng pulisya matapos isang pamilya naging biktima ng strafing incident kung saan isa ang nasawi at 3 ang sugatan sa lalawigan ng Negros Occidental kagabi. Patay sa naturang insidente ang ina ng tahanan na si Robita Hocson, 61 anyos at residente ng Sitio Bingig, Barangay 3, Himamaylan City. Ito ay nagtamo ng tama sa ulo mula sa bala ng M16 Armalite rifle na naging dahilan ng kanyang agarang pagkakasawi. Samantala, sugatan naman ang mister nitong si Conrado na nagtamo ng sugat sa paa, ang 2 mga anak na sina Joffrey, 20 anyos, na may tama din sa paa at si Joanne na may dapli sa ulo at braso. Samantala, hindi naman nasugatan ang minor de edad na apo ng mag-asawa kasama ang manugang na si Daisy Hocson. Napag-alaman na bago lang nakauwi ang magpamilya matapos nagsimba at naroon sila lahat sa sala ng bahay nang mangyari ang pamamaril. Batay sa investigasyon ay pumwesto ang salarin sa labas ng kusina ng bahay at naghanap ng butas at doon inilagay ang barel ng baril upang makapasok ang bala. Ayon sa pulisya, ordinaryong trabahante sa asyenda ang magpamilya at walang kaaway sa kanilang lugar. Sa ngayon ay inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen at upang matukoy ang salarin at mahuli. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Bombo Lineth Antenor Flores, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! CAFGO Detachment sinalakay ng BIFF sa lalawigan ng North Cotabato. Direktamente live mula dyan sa Central Mindanao. May detalye si Bombo Gary Farsas. Gar? Maraming salamat, Bombo John. Nagpapatuloy ngayon ang clearing operation ng militar at CAFGO laban sa mga armadong grupo dito sa bayan ng Midsayap, North Cotabato, kung saan alas 12:15 kagabi sinalakay ng mga pinaniwalang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang detachment ng CAFGO sa barangay Palomugin, Midsayap, North Cotabato. Ngunit agad itong natunugan ng mga tauhan ng Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGO. Tumagal ng 10 minuto ang palitan ng putok sa magkabilang parig. Umatras sa mga rebelde nang dumating ang reinforcement ng 45th Infantry Battalion Philippine Army. Walang nasugatan sa mga CAFGO habang hindi matiyak sa BIFF. Nagdulot naman ng takot sa mga sibilyan ang malalakas na putok ng baril kagabi dito sa barangay Palomugin, Midsayap, North Cotabato. Nagulat live mula dito sa North Cotabato, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo na Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mas mabuti pa raw na wala na lamang Bangsamoro Basic Law o BBL kung hindi naman daw gusto ng MILF na mapasa sa Kongreso. Ito ang ginawang pahayag ngayon ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal sa gitna na rin ng nasa kaligitnaan ng debate ang Senado kaugnay ng substitute bill. Sa kabila nito, umaasa na rin daw ang MILF na lulusot ang mas mainam na BBL. Muli namang binalikan ni Iqbal ang kanilang nabuong BBL kasama ang GRPP's panel na siyang nararapat sana. Depensa ni Iqbal, hindi umano masasabing maraming mali sa orihinal na nabuong BBL dahil inabot sila ng 17 taon sa negosasyon, 4 na administrasyon, 3 malalaking gera at umabot na raw sa 162,000 ang namatay sa labanan dyan sa Mindanao. Batay sa nabuong panukala na BBL na tinatalakay sa Senado, binawasan daw ang kapangyarihan ng Chief Minister at tinanggal na rin ang kontrobersyal na tinatawag na opt-in provision sa 6 na munisipalidad ng Lanao del Norte, 39 na mga barangays dyan sa Cotabato. Samantala sa Jensan, mister na hinahabol ang nakaaway na Mrs. Patay o napatay ng sumaklulong bayaw. Exclusive, may detalyeng Bombo Radyo Jensan. Nagpatuloy ang manhunt operation ng pulisya sa suspek na pumatay sa kanyang bayaw sa pamamagitan sa pagbaril at pagtaga gamit ang isang lagaraw. Sinabi sa Bombo Radio ni Superintendent Amante Suryaga, hipi ng Pulamlok Municipal Station, na hinabol ng biktimang si Basit Uto ang asawang si Maylin habang bitbit ang isang itak. Nakita man ng suspek na si Marjon Kawit, 23 gulang, at kinuha ang caliber 45 pistol at hinarang ang bayaw at doon binaril makaapat na bisis. At nang tinamaan, kinuha ni Kawit ang lagara at tinaga sa ulo si Uto. Nalaman na nag-away ang mag-asawa at umuwi sa kanyang ina sa Bintong, Pulumulok, South Cotabato, si Maylin mula sa Awang, Cotabato. Subalit sinundan ito ng asawa para kausapin. Subalit hindi na pumayag ang babae kaya't nagresulta sa habulan. Matapos ang insidente, kaagad namang nagtago ang suspect habang ang biktima kinuha ng kanyang mga kamag-anak at tinala sa Cotabato. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio, General Santos.
Bombo Bigalano para sa Pambansa Radyo na Pilipinas Mas Radyo. Bumbo! Susunod, US President Barack Obama nagbigay pugay sa New Orleans kasabay ng ika-10 anibersaryo ng Hurricane Katrina. Stand by! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! May namumuong pag-asa sa bawat isang umaga. Suporta mo ay barkada, ang galing mo'y naiiba. Tayo tayo, tumayo tayo, Pilipino. Tayo tayo, ilabas ang galing ng Pilipino. Tayo tayo, ilabas galing ng Pilipino. Tayo tayo. Senator Bongbong Marcos po. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo International News. Bombo International News. International News. US President Barack Obama nagbigay pugay sa New Orleans kasabay ng ika-10 anibersaryo ng Hurricane Katrina habang North Korean leader Kim Jong-un pinuri ang kasunduan sa pagitan nila ng South Korea. At nang yan, may detalye si Bombo Lizelle Galan. Pinuri sa unang pagkakataon ni North Korean leader Kim Jong-un ang landmark deal sa pagitan nila ng South Korea para pahupain ang tensyon sa Korean Peninsula. Sinabi ni Kim na nagbigay daan ito para mapahupa ang military tension sa Korean Peninsula at mapabuti ang relasyon nila ng karibal na bansa. Nagkasundo ang North at South Korea sa isinagawang high-level talks nitong mga nakaraang araw na tapusin ang military standoff sa demilitarized border. Isa sa kondisyon ang paghingi ng tawad ng Hilagang Korea sa mga ginawang provokasyon at pagtigil naman ng Seoul sa anti-North Korean propaganda broadcast. Magbubukas din ang dalawang Korea ng panibagong dialogue channel. Ngunit ipinagmalaki ni Kim na dahil daw sa puwersa ng North Korean military, kaya naabot ang kasunduan. Ipinapalabas kasi ng mga opisyal ng North Korea na dahil sa pressure na ibinigay nila, kaya umano yumukod ang South Korea. Sa kabilang dako, nagbigay pugay si US President Barack Obama sa New Orleans sa Louisiana at pinuri ang katatagan ng mga mamamayan nito kasabay ng ika-10 anibersaryo ng Hurricane Katrina. Inikot ni Obama ang New Orleans kung saan nakipag-usap ito sa mga residente at sa isang pagkakataon ay bumirit pa ng Movin' On Up na theme song ng American sitcom na The Jeffersons. Ayon sa US President, inspirasyon ang lungsod na isa sa pinakapopular na lungsod ng Amerika. Sinabi ni Obama na bumabalik ang New Orleans na mas matatag at maayos. Ang New Orleans anya ang buhay na paalala sa Amerika na kahit anong pagkakaiba ay mayroong pagkakaisa. Sa lungsod na ayon kay Obama ay tinaguri ang gateway to America's soul, ay nagkakaisa ang mga taong may iba't ibang lahi, relihiyon, lengguwahe at kultura. Nabatid na na-wipe out ng Hurricane Katrina ang New Orleans, ngunit ang nakatatak pa rin sa isip ng mga mamamayan ay kung paano ang naging pagtugon noon ng pamahalaan ni dating US President George W. Bush. Maraming mga residente ay ilang araw na natili sa bubong ng kanilang mga bahay bago dumating ang tulong. Nasa 1,800 katao ang nasawi sa kalamidad habang 1,000,000 ang nawalan ng tahanan. Ayon kay Obama, marami pa ang dapat gawin para tuluyang makabangon ang New Orleans mula sa hagupit ng Hurricane Katrina. Bombo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. Hindi umano nagbabago ang isip ni Floyd Mayweather Jr. na ang laban niya sa susunod na buwan ay huli na at magre-retiro na siya sa pagboboksing. Sinabi ngayon ni Mayweather na komportable na ngayon ang kanyang buhay, na panalunan ang lahat ng mga korona at tumatanda na rin daw siya, kaya naman panahon na isabit niya ang kanyang gloves. Muli rin namang dumepensa si Floyd sa kanyang pagpili kay Andre Berto para sa September 12 showdown na magaganap po yan sa Las Vegas. Ayon kay Floyd, gutom o mano si Berto at handa itong makipaggera sa kanya. Una nga rito, labis na yamado si Mayweather sa nalalapit na laban na ang odds ay umaabot pa sa 40-1. Samantala sa basketball, alas 12 ngayong hapon na ito o alas 12:30 ay palipad na ang eroplano na sasakyan ng National Basketball Team papuntang Taipei, Taiwan upang lumahok sa 2015 Williams Jones Cup.
2 taon din na hindi sumali ang bansa sa torneo kahit na defending champion dahil sa nangyaring sigalot noon sa pagitan ng Pilipinas at ng Taiwan. Para sa Gilas Pilipinas, mahalaga ang pagsali ng bansa sa Jones Cup bilang bahagi rin ng warm-up sa ginagawang paghahanda sa mas malaking laban sa FIBA Asia Championships sa susunod na buwan dun sa China. Maituturing na bugbugan daw sa katawan ang mga laro sa Jones Cup dahil sa loob ng 8 araw sasabak din sa 8 games ang mga Pinoy na magsisimula sa Linggo ng gabi kontra sa Team A ng Chinese Taipei. Lahat ng mga players sa training pool ay isinama sa Taiwan. Hiniling kasi ng Gilas organizers na makalaro lahat ng mga players pero 12 pangalan lamang ang isinumite sa bawat laro. Samantala inaasahan naman ng Filipino-American NBA player na si Jordan Clarkson ay makakapanood ng personal sa 3 games ng Gilas dun sa Taiwan. Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Ang aktres na si Maricar Reyes awat muna sa showbiz career para magkabibi raw sila ng kanyang asawa na si Richard Poon. May detalye si Bombones Kayavya. Pumayag na ang aktresa si Maricar Reyes sa hiling ng asawa at Chinese crooner na si Richard Poon na maghinay-hinay sa kanyang showbiz career. Ito ay para iprioridad naman ang pagbuo nila ng sariling pamilya 2 taon matapos may kasal. Ayon sa 34-year-old actress, focus muna siya sa magagaang commercial endorsements dahil may negosyo naman sila ni Poon. Una nang inihayag ng 41-year-old singer na ngayong taon niya gusto magka-baby kaya sinabihan niya si Maricar na time out muna sa mga mabibigat na proyekto sa showbiz. Taong 2009 na maging controversial si Maricar, bagamat na natiling tahimik matapos lumabas ang sex scandal nila ng ex-boyfriend at ngayoy celebrity doctor na si Hayden Ko Jr. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago po tayo magpaalam, balikan ko lamang ang ating mga headlines. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo buhos pa rin sa harap ng Department of Justice sa kanilang pagpapatuloy ng kilos protesta. Ang kampo naman ng dating ministro ng Iglesia ay umalma sa pampubuli daw ng INC sa DOJ. Relasyon ng Thailand at Pilipinas pinagtibay sa Thai Prime Minister visit sa Malacanang. Mga Pinoy sa Israel, Malaysia, Singapore, Canada at iba pa nakisali na rin sa Zero Remittance Day ngayong araw dahil sa kontrobersyal na isyong paghalongkat ng mga balikbayan boxes ng Bureau of Customs sa mga OFW. Ang KBP ay kinundina ang panibagong pagpatay na naman at harassment sa mga miyembro ng media. 29 na pasahero sugatan, 10 kritikal sa bus na nahulog sa kanal dun sa Davao. Isa ang patay, 3 sugatan sa pamilya na biktima ng strafing dun sa Negros Occidental. CAFCO Detachment sinalakay ng BIFF sa lalawigan ng North Cotabato. Sa international news naman, US President Barack Obama nagbigay pugay sa New Orleans kasabay ng ika-10 anibersaryo ng Hurricane Katrina. North Korean leader Kim Jong-un pinuri ang kasunduan sa pagitan nila ng South Korea. Sa sports gilas, itinuturing na warm-up ang lalahukang kompetisyon sa Taiwan para sa mas malaking laban sa FIBA Asia habang ang national team ay aalis na ngayong hapon. Floyd Mayweather muling tiniyak na huling laban na niya bago magretiro ang showdown kay Andre Berto sa susunod na buwan. Ang aktres naman na si Maricar Reyes awat muna sa showbiz career para magkabibiraw sila ng asawang si Richard Poon. Para sa latest pang mga impormasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines and www.bomboradio.com at tutukan ng Bombo Network News sa alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Lunes hanggang sa Sabado yan, maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. Direktamente live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati ang inyong anchorman, si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!